Ako si Mang Elias, isang matandang albularyo sa baryo ng San Roque. Sa mahabang panahon, ginamit ko ang aking kaalaman sa hilot, orasyon, at anting-anting upang tulungan ang mga taong dumaranas ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng modernong medisina. Subalit, hindi lahat ng sakit ay kayang pagalingin ng gamot at dasal. May mga sumpa na ang kabayaran ay mas malalim pa sa buhay. Isang gabi, habang ako ay nasa aking bahay kubo, may kumatok sa aking pinto. Isang matandang babae, namumutla, at may mga matang puno ng luha. Mang Elias, tulungan niyo po kami. Ang anak ko, may masamang nangyari sa kanya. Nagmamadali akong bumangon. Kinuha ko ang aking mga gamit at ang isang lumang krus na kahoy na ginagamit ko sa panggagamot. At sinundan ng babae papunta sa kanilang tahanan. Sa loob ng kanilang bahay, nakita ko ang isang dalaga na nakahiga sa sahig. Hindi gumagalaw, malamig ang balat, ngunit humihinga pa. Ano kayang nangyari sa kanya? Tanong ko habang pinagmamasdan ng kanyang muka. Nagsimula po ito matapos niyang isuot ang kwintas na bigay ng kanyang kasintahan. Simula noon, panay ang panaginip niya ng isang lalaki na maitim na mata. Sabi niya, tinatawag siya nito. At tuwing gigising siya, may mga pasa ang kanyang leeg. Napatingin ako sa kanyang leeg. May bakas ng malalalim na itim na marka. Parang may kamay na pilit siyang sinasakal. Napansin ko rin ang kwintas na suot niya. Isang lumang ginto na may kakaibang ukit ng anito na tila tuwing nahihirapan ng babae, ito'y nag-iiba-iba ng anyo. Saan nakuha ng kasintahan niya ang kwintas na ito? Tanong ko. Hindi po namin alam, Mang Elias. Pero simula nang isuot niya ito, nagiba na siya. At ngayon, hindi na siya nagigising. Dahan-dahan kong hinawakan ng kwintas. At biglang sumakit ang aking ulo. Para bang may bumubulong sa aking tenga. Isang tinig na puno ng galit at puot. Isa kang hangal na nakikialam. Hindi mo siya maliligtas. Siya ay sakin, sabi ng boses. Napaatras ako. Hindi ito isang ordinaryong sumpa. Ito ay isang kasunduan. Ang kwintas ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang instrumento ng pag-aalay. Isang pangakong ginawa ng isang kaluluwa noon pa man. Nagdasal ako ng orasyon upang tawagin ang mga ninuno at espiritong gabay. Habang nakapikit ako, isang pangitain ang lumitaw sa akin. Isang datu noong sinuunang panahon. May matinding galit sa kanyang mga mata. At nakatingin siya sa akin na para bang gusto niya akong tapusin. Siya, si Datu Gaki. Isang mandirigmang sinunog ng mga dayuhang mananakop. At sa huling hininga niya, isinumpa niya ang kanyang kayamanan. Sino mang magsuot ng kanyang gintong kwintas ay magiging alay sa kanyang paghihiganti. Napagtanto ko ang bangis ng sumpang ito. Ang kaluluwa ng dalaga ay dahan-dahang hinihigop upang gawing alay kay Datu Gaki. Kailangan kong kumilos bago tuluyang mawala ang kanyang buhay.
Bumalik ako sa aking bahay at kinuha ang aking pinakamatandang aklat ng mga orasyon. Isang kasulatang ipinasa sa akin ng aking guro noong kabataan ko. Dito, nabasa ko ang isang sinaunang ritual ng pagtubos. Isang paraan upang sirain ang sumpa. Ngunit, may matinding kapalit. Ayon sa aklat, upang mawasak ang kapangyarihan ng isang itinalagang anito, kailangan itong labanan sa kanyang sariling mundo. Ang mundo ng mga ligaw na kaluluwa. Ngunit ang sino mang papasok roon ay maaaring hindi na makabalik kahit kailan. Alam kong ito na lang ang natitirang paraan. Kailangan kong isagawa ang ritual bago tuluyang maagaw ang kaluluwa ng dalaga. Naglatag ako ng puting tela sa sahig at nagsindi ng 3 itim na kandila. Inihanda ko ang pulang asin, isang bihirang sangkap na ginagamit lamang sa pinakamapanganib na eksorsismo. Kunin ang dalaga at ihiga siya rito. Ngunit huwag kayong lalapit habang ginagawa ko ito. Ano man ang maririnig nyo, huwag kayong sasagot at huwag kayong matatakot. Nagsimula akong bigkasin ang orasyon ng pagpapaalis. In nomine Illumis, in nomine Sancti, in nomine Miorum, qui tenebras non dement de exorciso. Biglang lumindol sa loob ng bahay. Nagsimulang magpumiglas ang katawan ng dalaga. Ang kanyang bibig ay bumuka pero walang tunog na lumabas. At mula sa kanyang lalamunan, lumabas ang isang itim na usok. At unti-unti itong bumubuo ng isang nilalang. Isang anito na may itim na mata at ngiting puno ng kasamaan. Hangal, hindi mo siya maililigtas. Isa lamang ang paraan upang palayain siya. Isang kaluluwa kapalit ng kanyang buhay. Sabi ng boses. Alam kong hindi ako maaaring umatras. Ito na ang huling sandali. Ang huling pagpili. Tinignan ko ang kanyang nanay na nakaluhod sa tabi. Umiiyak. Humihingi ng tulong at nagmamakaawa. Sa isip ko, ano ba ang halaga ng isang matandang albularyo katumbasang isang buhay ng bata? Kung isang kaluluwa ang kailangan mo, kunin mo ang akin, sabi ko. Nagsimulang dumilim ang aking paligid. Narinig ko ang alingaw-ngaw ng sigaw ng daan-daang kaluluwa. At biglang lumubog ang katawan ko sa isang walang hanggang dilim. Pakiramdam ko'y bumagsak ako sa isang malamig na hukay. At nang idilat ko ang aking mga mata, narito na ako sa isang ibang mundo. At sa harap ko ay si Datu Gaki. Nakangiti, hawak ang kanyang espada. Ngayon, magsisimula na ang ating walang hanggang laban. At sa huling pagkakataon, bago lumabo ang aking isip, narinig ko ang tinig ng dalaga. Salamat, Mang Elias. Hindi ko kayo malilimutan. At simula noon, wala nang nakakita kay Mang Elias. Ngunit sa tuwing may bagong buwan, sa tahimik na gabi, maririnig sa hangin ang tinig ng isang matandang nagdadasal. Tila
Patuloy na nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kalaban. Sapagkat ang kanyang kaluluwa ay hindi namatay. Siya ngayon ang nagbabantay sa mundo laban kay Datu Gaki. Sa isang laban na walang katapusan.